Ba, live na ba ako? I am live. Live na ako. Yan, nakasapagilid. Dali lang ha. Dali lang ha. Yan. Yan. Facebook. Live na ba ako? Check ko nga dito sa PC kung live ako. Facebook. Yan. Facebook. Hello guys, kumusta? Isang malamig na umaga na naman, pero at least hindi na kasing lamig katulad kahapon. No? Sabi ko may pagkwentuhan lang ako. Paalis ako ngayon. May pupuntahan ako. Alas 10 pa magbubukas. So, sabi ko meron pa akong about 38 minutes to be exact para kill time. Tingnan ko nga kung naka-live ako. Naka-live yung sarili ko. Ayun. Naka-live na pala ako eh. Wow. Yan, bagong gising. Nga, lamig, no? Sabi ng miss ko, dapat mag-vlog ka ng mula bagong gising. Nanonood kasi ako ng mga nagba-vlog sa Canada, no? Majority ng binablog nila, a day in the life. Ganun lang. Kung ano yung ginagawa nila everyday. And then, dami nanonood. Tataka rin ako. So, ibig sabihin yung bang gusto nyo panoorin, yung day to day, yung everyday life ng mga tao nasa abroad. Okay, ako nahalo din ako pagka minsan nanonood ako sa YouTube, yung YouTube kasi namin nasa TV, di ba? Nasa Smart TV. So minsan kahit nagluluto ako, ino-on ko lang doon. Gusto ko lang may naririnig ako. Nagluluto, kumakain, yan. Gusto ko lang may naririnig ako minsan. Okay, so sabi na miss ko rin, ba't ka nanonood ng mga taga-Canada? Wala, tinitignan ko lang din yung lifestyle nila, anong pinagkaiba sa buhay natin dito, ganyan. Ngayon, grabe, sobrang lamig ngayon doon. Sobrang lamig. Yan, tinatawag na, frozen hell. Minsan di mo ma-imagine paano sila nakakatagal, paano sila nabubuhay sa ganung kalamig. Sabi ko siguro dahil wala ka ng choice. Alam mo umuwi ka Pilipinas. Kahapon pinanood ko rin yung TikTok na kumalat na hindi maganda sa Canada. Ganyan. May point din siya, Pero it's up to you. Gawin ko kaya ng reaction video. Para makwento ko rin yung pinagdaanan namin. Yeah, mahirap sa Canada, pero mahirap din sa Pilipinas kung tutusin. Alam ko yung galing akong Pilipinas Tapos, yung kwento nga namin na yung paano kami nakarating dito hindi ko pa rin nagagawa. Alam niyo kung bakit? Kasi may kurot pa rin sa puso ko yun 2 years ago nga, pag pinag-uusapan namin, naluluha pa din ako Yung mga pinagdaanan namin bago kami nakarating dito Pero ngayon, the more you talk about it, medyo nababawasan na yung pain, yung sakit. Pero maganda rin i-share. Sabi ko sa mga pinagkukwentuhan ko ng journey namin papuntang US, pang maalaala mo kaya. Yung kwento ko. Yun dati yung bago kong na-meet na kakilala ko. Hindi, kasi yung kaklase ko, dumaan dito, bumisita. Tapos, habang kumakain kami, kinuwento ko sa kanila yung journey namin sa US. Yung asawa niya na hindi ko kilala, naiyak Kasi nakakayak talaga yung pinagdaanan namin. Pero, kung magiging interested kayo.
Mahirap, minsan kasi masyadong ano, pagka totoong nangyari talaga at saka masyadong personal, ang hirap i-share sa iba, no? Kasi, I don't know. So, yun yung mga hindi ko pa na-share sa inyo. Story time, yan, gagawa ko mga story time. Tapos, ano pa? Ngayong umaga, naka-receive ako ng message, yung kaibigan ko sa internet, hindi pa kami nagmi-meet, no? Pupunta raw sa Amerika ulit, sa Ohio. Sabi ko, tapos pinagpaplanuhan na namin na mag-meet kami. Sabi ko, sige, basta makarating ka ng Texas, ako nang bahala. Dito ka, mag-stay ka dito sa bahay. Tapos pwede kami mag-hiking, camping, shooting, yung mga ganun. So, busy. So, ano pala ngayon? January. Kailangan ko nang planuhin yung June. June siya dating. July dating na. So, ganun. Ano pa? Anong pag-usapan? Kanina umaga, bago pumasok misis ko, sabi ko, kumain ka ng rice. Kasi hindi siya ako nag-dinner kagabi. Nakatulog na lang siya. Nung pinag-aanda ako siya ng breakfast, kinuha na niya rin ako ng plato, tsaka kutsara, tinidor. Kumain din ako. Sabi ko, hindi ako kakain. Pinagpilitan ko, hindi ako kakain. Bakit? Kasi magbo-buffet ako. Sabi, laya ka. Ako, ito lang kakainin ko, tapos ikaw buffet ka. Yan. Kasi yung lakad ko, yung alas 10 magbubukas, may in-order ako online. Doon pipick upin ko doon sa store nila, sa kumpanya nila. Primary Arms, dyan sa Pearland, Texas, which is 45 minutes away, no? Bakit ko pipick upin? Kasi pag pinaship ko, $43, $46 yung shipping. Sobrang mahal. Sabi ko, sige, pipick upin ko na lang. Tapos, gagawin ko pa ng vlog yung ano nila, yung tindahan nila. O, di maganda. Two birds with one stone. Tapos, yung tindahan nila, 6 minutes away sa Filipino buffet. Sabi ko, doon ako kakain, kaya nagpapagutom ako. Yun ang activity ko ngayon. So, 2 video magagawa ako. Yun nga, pag pick up ko doon ng in-order ko online. Tapos, actually, in-order ko baril 3 baril ang pipick upin ko ngayon. Primary Arms ang pangalan ng site. It's so happen na naka-base pala sila sa Pearland, Texas. 45 minutes away. Sabi ko, sige, first hindi pa rin ako nakapunta sa Primary Arms kaya iba-vlog ko. Ni-research ko ahead of time. Ang liit lang pala ng store nila. Malaki yung building pero yung store nila maliit lang. Kasi online talaga sila. Online. So pag in-order mo daw online, meron mga kiosk doon sa labas nila sa store. Pag in-order mo, pipick upin mo lang doon sa window. No? Ganun pala yung style nila. Unlike yung mga napuntahan kong malalaking gun store, gun range, may mga display area talaga. Anyway, sabi ko, sige, pagsamahin ko na yung lakad ko, pupunta rin ako doon sa Filipino buffet, TJ Cuisine. No? Matagal ko na naririnig yung matagal ko na hindi ako nagpupunta kasi malayo 45 minutes para lang kumain. At least 2 birds with one stone. Gusto ko na sana gawin yan kahapon. Kaso nga, kahapon yung Arctic Blast dito, yung yung pinakamalamig na dating nung weather, extreme weather. Walang pasok mga bata. Kaso sabi, delikado daw mag-drive sa kalsada, icy. Hindi na ako tumuloy. Nakakatamad din pag malamig Yung pa pala maganda rin talaga kung gusto nyong topic. No? Kasi pag nasa Pilipinas ka, I know, gustong-gusto mo na malamig. Gusto natin malamig. Pero pag nasa malamig ka na lugar ka na magsisisi ka. No? Isusumpa mo yung lamig. Di ba? Maraming mas maraming disadvantages ang lamig Alam niyo ba 'yon? Minsan nga pagka mahina-hina yung klase yung jacket mo, tumatagos sa jacket yung lamig hanggang buto. Yung sabi nila tumatagos hanggang buto Masakit. Tapos ako, meron akong may condition na may allergies ako Sensitive ako sa lamig Nagka-crack yung mga balat ko pag malamig. Kaya dapat may moisturizer palagi. No?
Dati, nagpunta kami, ano ba yun, 2020? 2021, nasa ano kami, Yellowstone National Park. 50 degrees Fahrenheit doon. Meron akong hiwa sa kamay dahil nag-crack yung kamay ko. Kumikirot, ang sakit. Tapos ang lamig, di ka makapaghugas, pero kailangan maghugas. Dahil nag-camping kami. No? Ano pa ba? Yun. Kaya tayo, di ba, pag nasa Pilipinas tayo, sa Manila tayo, gusto natin magpunta ng Tagaytay, Baguio. Pero yung lamig na yun, hindi pa pala yun yung ano, tama lang siguro, yung lamig na ganon, Tagaytay at Baguio. Pag mas malamig pa, nako, isusumpa mo yung lamig. Maganda nga magpunta sa Tagaytay at Baguio, kaso ang ayaw ko naman doon, sobrang crowded. Hindi ko ba alam bakit kung saan may magagandang lugar nagsisiksikan tayo. Sobrang crowded, hindi mo na rin ma-enjoy. Yan, sa Tagaytay, yung intersection dyan, ako, sobrang crowded. Sa Baguio, ganun din. Crowded na nga, ang kipot pa ng kalsada, ang hirap mag-park. Mas maganda, mag-bus ka na lang papuntang Baguio. Kaso, ang gusto ko naman sa Baguio, yung drive. Mahilig ako mag-drive eh. Pwede ka mag-side trip. Hello, ayan, kumusta po ang snow dyan? Meron nag-share about sa snow na may halo chemicals. Okay, so dito sa Texas, bihira naman mag-snow. Pero this year, nag-snow pero kakarampot lang. Konting-konti lang. Konting-konti lang. Sa ibang state siguro, hanggang ngayon, nag-snow pa rin sa Ohio. Yung issue na hinahaluan ng chemicals, hindi natin alam eh. Kahit naman di nag-snow eh. Di ba nag-post ako dito na parang ganun ang ano ko nun eh. Ang conclusion ko, yung nag-post ako dati na maraming aircraft sa langit nung gabi. Hula ko, nag-i-spray sila nun eh. Sa gabi nila ginagawa yung pag-i-spray para hindi sila makita. So ang daming parang eroplano, helicopter sa gabi. Tapos, pag sa araw, makita mo na lang yung guhit. Pag umaga na, makita mo na lang yung guhit ng sky. Tapos yun nga, may kumakalat na video na yung mga ibon nagtatago, nagsisilong sa gas station dito sa Houston. It's probably dahil nga may chemical sa langit. No? Ayun nga. So, yun yung yung mga concerns natin. No? Concerns natin. Pero, so far, wala pa naman kami na-observe na malala dito. No? Basta ang ano lang dyan, ang mapapansin nyo, yung mga nagpupush ng mga climate change, tahimik ngayon dahil ang lamig. No? Minsan di ka mananalo sa kanila eh. Pag sobrang init, sasabihin nila climate change. Pag sobrang lamig, climate change pa rin yan. Kasi nga naman, by definition, climate, it changes all the time. No? Nagbabago talaga. Pero nawala talaga yung global warming eh. Sabi ni Al Gore nung 1980s, late 80s, early 90s, maubos na daw ang snow sa ice, yung mga ice caps matutunaw na daw, magpa-flood na daw tayo, malulunod tayo lahat. In 10 years, 20 years, nung 2000 40 years ago na 'yon. No, so napakalaking kalokohan. Actually, kung tatanungin yung mga totoong scientists, the earth is cooling down. Lumalamig ang earth. Hindi siya lumiinit. No? Hindi siya umiinit. Lumalamig ang earth. And yung earth, nakadalawa o tatlong ice age na ba? Nakadalawa o tatlong ice age na. Ngayon, parang papunta tayo sa 4th ice age eh. So, hindi totoo yung sinasabi nilang tawag dito, global warming, kaya binitiwan nila, piyaltan nila yung word na global warming, ginawa lang climate change eh. Pag climate change, hindi ka mananalo kasi it's either changing for the better or for the worse. Hindi naman nila sinabi. Basta climate change. No? Naalala ko pa, 80s yata, uso pa yung mga RNE taxi. Yan, nasa kanta ng Eraserhead yan. Pwede ka pang pumili ng taxi na hindi aircon. Ngayon, di ba, hindi ka na pwedeng
mag-taxi sa Pilipinas nang walang aircon. Kasi nga sobrang init. Kaya naman pala ganun. Kasi natatrap lang yung natatrap lang yung init. Tsaka yung overcrowded nga yung Metro Manila. Overcrowded ng Metro Manila. Kaya natatrap. Walang hangin minsan. No? Yung concentration sa atin. Yung Pilipinas hindi pinaplano yung yung mga cities to the point na hindi pinaplano kung ilang ilang person per square inch ang nag-o-occupy. Tapos gawa ng ng mga condominium. Akala nyo maganda yung condominium, nako. Edi nagiging congested lalo, ang expansion pataas. Dapat ang expansion palabas na ng Manila eh. Dapat i-develop na yan yung Batangas, Bulacan, palabas na para hindi lahat magsiksikan sa So, ang ginagawa, kada space na makita sa Manila, tinatayuan ng high-rise. So, ibig sabihin, imagine mo, sa isang building, ilan na nakatira dyan. Diba? Hindi rin eh. Hindi. Tapos tayo, yung Pilipinas, palagi pang may lindol. Kaya sabi ko, hindi ako titira sa sa condo. I'm sorry doon sa mga nakatira, no? Hindi ako titira, hindi ako makakatulog ng mahimbing siguro. Lalong-lalo na pagka panahon ng mga lindol. Okay? So, gano'n, ay pagkwentuhan lang ako kasi nagpapatay ako ng oras. No? Paalis nga ako. Pipick up ako 3 barel. Ano pa yun? Meron lang ako na concern. Lagi nag-spray ng chemtrails. Oo nga eh. Hindi ko alam bakit hindi binabalita ng ng news. Hindi binabalita ng news yan. Sa Pilipinas palagi nag-i-spray. Oo nga, hindi nga binabalita. Ba't tayo lang? No? Tataka ako eh. Sa feed natin na tayong magkakakilala sa Facebook, ang palagi nagme-mention ng chemtrails. Pero sa balita, hindi na-alarm. Kaya ang daming hindi nakakaalam ng chemtrails. No, ayan. May isa pa akong nababahala, no? Yung isa nating kakilala dito sa Facebook, namatay na. Sabi ko, nakita ko pa yung mga post niya na kontakin daw yung nanay niya, ayaw daw niya mamatay. Tapos ngayon sabihin, namatay na. Tapos, hindi ko lang maintindihan, ba't pinag-delete ng mga kamag-anak niya yung mga pinost niya? No? Ba't kaya? Megan Cortaz, Lasida, good evening sa iyo. Good evening. Yeah, good evening sa inyo. Sabi ko na, ipagkwentuhan lang ako nagpapatay ang oras bago ako umalis. Malamig pa rin dito, no? Pero hindi na kasing lamig kahapon. So, kagabi nga eh. So, alam nyo ba pag gabi dito, pagka freezing, may freeze warning, kailangan patuluin mo yung faucet. Kailangan patuluin mo yung gripo. Patak-patak lang naman, hindi yung maagos. Kailangan kasi yung tubig umaandar. Pag hindi siya umaandar, mag-freeze siya. Pag nag-freeze siya, pwedeng pumutok yung tubo mo. No? Hindi pala pwede, talagang puputok yung tubo mo. So, mas malaking problema yon, mas malaking gastos. So, yan, pag freezing temperature, pinapatulo ang gripo. Patak-patak lang. Para lang umandar yung tubig. Tapos, meron pa ako naisip ng isang araw, nagsalang ako ng damit sa washing machine. 12:00 ng gabi. Para siguro, sabi ko, para kumonsumo siya ng tubig habang natutulog kami. So far so good. Never pa kami naka-experience ng burst pipe, yung sumabog yung pipe. Meron kami kakilala, sumabog kasi wala sila sa bahay nila. Sa asin talagang pumutok, tapos bumaha yung nila, first floor. Yung ganun kadelikado ang extreme weather. Yung freezing temperatures, ganun kadelikado. Kaya nga, kanina, sabi ng miss ko, mas maganda pa pag summer. At least pag summer, mag-aircon ka lang, ayos na. Iba nga kasi pagka yung sobrang lamig. Yung anak ko kanina, nung nagtapon ako ng basura, alas
6:50. Alam ko papasok siya. Kinuha ko na yung susi. In-start ko na yung kotse niya. Kasi yung windshield niya frozen, may ice. Kaya pinainit ko na yung kotse niya. Swerte na anak ko sa akin eh. Nakasikaso ko pa rin kahit 20 years old na eh. Kanina ko pa ginigising, sabi ko, ay, JM, malilate ka, you're gonna be late. Tagal bumangon eh. Gusto niya pagbangon niya, alis na siya, hindi alam pagka extreme weather, yan nga, may preparation sa kotse. Frozen ang windshield mo, hindi ka makakadrive. Kailangan ito mo muna. No? So, yun nga, may mga yelo yung kotse niya habang naka full blast yung heater. Ni-scrape ko ng lumang credit card. Yan ang pang-scrape namin eh. Lumang credit card. I-scrape mo yung windshield. No? Yung bayaw ko, bago dito sa Texas last year, yung naging frozen yung ano niya, yung windshield. Ang ginawa ba naman kumuha ng mainit na tubig? Sabi ko, walang gumagawa ng ganyan. Baka mabasag salamin mo. Law for Carbon Credit System and Tax in Philippines is pushed according to Philippines. Yan nga eh. Kasi nga, di ba, expect nyo na yan. Si BBM eh, tuta ni Schwab eh. I'm sorry to say, doon sa mga bumoto kay BBM na umpisa pa lang eh. Sabi na, alam, may track record na ang pamilya nila Marcos. Oh, tapos ngayon, ano yung expect nyo sa Pilipinas? Sa tingin nyo, magiging mabuti siyang leader, patriot siya, mahal niya ang Pilipinas? Hindi, pera-pera eh. Diba? Palagi it all boils down to the leader, yung leadership eh. Yan palagi yung sisisihin natin, di ba? Hindi mangyayari yan kung wala yung basbas ni BBM. Eh ang masama ngayon, alam niyo ba, lahat ng mga vloggers na dati kakampi ni BBM, binabanatan siya, di ba? Ngayon, dinilit yung mga account sa Facebook. Bakit? Kasi nga ang Facebook connected sa China, di ba? And China connected kay BBM, and yung WEF na yan and NWO na yan, sila yan. You know? Yung tinatawag nilang ano nga yan, elements ng ano yan eh, ng communism yan, yung climate change, yung mga tawag dito, yung mga identity, ano yan, yung DEI, communism ang bagsak niyan eh, communism lahat ang bagsak niyan. Gagamitin lang nila yung climate change para hindi kayo lumabas ng bahay, para hindi kayo gumamit ng kotse, no? I'm surprised, hindi naman ako surprised, no? In terms, no, last time may nag-post sa Pinoy Prepper na, yun daw yung carbon, ililimit, tapos, hindi na allowed gumamit ng kotse. May nag-comment eh, ako, okay lang kasi wala naman akong pambili ng kotse. Just because wala kang pambili ng kotse, hindi mo alam, papunta na kayo sa communism. Communism ang bagsak niyan. Ang gagawin niyan, 15-minute city. 'Di ba? Nakakulong kayo, may gate. Pag wala yung passcode mo, yung barcode ng ID mo, hindi ka allowed tumawid doon sa kabilang community. Eh 'di ba kulungan ang tawag doon? 'Di ba? Ganun lang 'yun. Ginagamit lang nila yung climate change para i-implement yan. Pero in the end, ikukulong kayo niya, hindi kayo pwede mag-travel sa probinsya or kahit saan na gusto nyo on the guise of saving the planet. We're gonna save the planet, kaya dapat hindi ka pwedeng gumamit ng sasakyan or gas. Ngayon nga, nanood kami ng balita dito sa Chicago. Panoorin nyo sa YouTube. Ang daming Tesla na tumirik. Tapos, hindi makapag-charge. Kung magcha-charge ka daw, 2 hours. Tapos, sa sobrang haba ng pila, yung iba tumitirik na sa pila. Ano nangyari? Tinotow ang Tesla papunta sa charger. So, sabi ko, it defeats the purpose of using EVs kasi yung tow truck, gas ang ginagamit. Diesel pa nga yan eh. Tapos, itotow lang para lang makapag-charge yung Tesla. Ay, Diyos ko po. Tapos ngayon, ang dami na nagigising sa katotohanan, hindi na raw sila gagamit ng EV dahil grabe daw yung abala. Ngayon yung palang na-realize yan, no? So, either Filipino or Amerikano, no? Ang daming tanga na binalaan na namin kayo na huwag kayo mag-EV. Huwag kayo mag-EV kasi hindi yan
for saving the planet. It's for control. Na pwede nilang patayin yung sasakyan nyo kahit nasa malayo. So ngayon, affected ng weather, extreme weather na lamig. Bakit? Kasi generally, ang battery nadideplete pag sobrang lamig. Nadideplete, na mas mabilis madrain ang battery pag sobrang lamig. Diba? Ay, lalo na kung kotse, kasi nasa labas ng bahay yan. Diba? Kaya nga yung mga taga-Canada, mga taga North America na yung nag-i-snow talaga, may black heater yung mga kotse nila eh. Ano yun? Heater yun na pinaplug sa kordon, magdamag, para pag alis mo kinabukasan, mainit yung kotse mo. Ganun yun. Eh, paano pag kayo yung kasi nga, madideplete, hindi tatakbo eh. Yung power mo, yung baterya mo, madidrain. Di ba? Ano pa, may realization ng mga EV owners sa Pilipinas, gusto palaging gayahin ng Pilipinas ang West. Gustong palaging gayahin ng mga Pilipino ang Amerika. Kahit mali, gagayahin. Kahit palpak. Pag pinapanood ko yung mga comments dyan sa Top Gear Philippines, ang dami excited sa EV. Sabi ko, akala nyo ba EV ang magliligtas sa planeta? Yan ang gusto nila ipalabas, pero hindi naman tayo liligtas na yan. Bakit? Kasi yung lithium-ion battery niyan, minimina yan sa Africa, saka sa China. Wala pa akong nakitang minahan na na nag-save ng lugar. Usually, sisirain nila yung lugar. Minimina eh. So, how are you saving the planet? Tapos, ang battery, may lifespan lang. Pagka 10 years or so, usually 10 years eh. 10 years, patay na ang battery niyan. Itatapon mo na yan. So, how are you saving the planet kung nagpo-produce ka ng basura? Unlike yung mga gas cars, as long as inaayos mo, pinapalitan mo yung pyesa, tatakbo yan. Kaya iba, tumatakbo ng 300,000. Diba? Miles, kaya. 300, 400, yung iba nga, nag 500,000 miles pa eh. Samantalang yung EVs, nasko po, you're not saving the planet pag nag-EV kayo. Sasabihin na ng iba natin kababayan, okay lang yan, wala naman akong pambili. Pero dapat, makita mo yung yung intention, yung panluloko, na sabihin lang, oy, para masave natin yung planet, dapat ganito gawin natin. But you're not saving the planet. Example, yung Makati, di ba si Binay may in-implement na Tapos yan, yung jeep modernization, gusto electric ang sasakyan. Hindi talaga ako kahit sabihin yung hindi lumalamig sa Pilipinas, mas mahina ang hatak ng electric compared sa diesel. No? Mas mahina ang hatak. Kaya hindi ko alam paano tatagal yung mga electric vehicle sa Pilipinas. Mayat maya yan, sira. Maniwala kayo. Tayo, hindi nga tayo lumalamig. Pero palagi tayo binabaha. Yari yan. Sabi ko sa inyo, isang beses lang yung bahain, itatapon nyo na yan. Yung electric vehicle nyo. Pag nag-short sa loob yan, itatapon yan. Hindi yan kayang ayusin ng talyer. Dapat dealership mag-aayos yan. Libo-libo sumingil ang dealership. Tapos ang dealership, gusto niyan, palitan pyesa. Alam niyo ba magkano ang battery ng EV? Mas mahal pa sa kotse or mas mahal pa sa sasakyan. Kaya, kita nyo yung direksyon ng Pilipinas? Diba? Under BBM, na sinasamba nyo, akala nyo, si BBM ang magsasalba sa Pilipinas. Sabi ko, may track record na eh. Tignan nyo mangyayari. Imagine nyo, pinupush na jeep modernization, bus galing China na EV. Pag binahayan, anong gagawin nyo dyan? Tapon yan. Maniwala kasi, ang kawawa dyan, yung mga operator na naka-loan yan. Naka-loan. Tapos, magkano? 2.5 million ba yung mga bus na EV? 2.5. Tapos, yung ino-offer ng local na jeep, parang 900,000 lang. EV din.
Mga political fanatics kasi karamihan ng mga Pilipino. Yeah, yun nga ang pinagtataka ako, guys. Guys, ako sumusuporta rin ako sa mga politiko dyan sa Pilipinas. Pero, pag may nakita akong mali, mali yun. Hindi pwedeng mali na, pinagtatakpan pa. Ako, meron akong ganyan na meet, yung online lang naman, kaklase ko ng elementary. Grabe sampalataya na kay Duterte, kahit mali na, ay talaga pinagtatanggol. Sabi ko, paano yan eh? Paano mo ipagtatanggol yung ano? Yung pinagtatanggol niya pa yung regarding sa policy ni Duterte sa China. Ay, hindi, kasi ang US naman, sinisira niya hindi nga eh, parang ang ginagawa nilang strategy, no? Hindi nila maipagtanggol dito sa issue, hahanapan ng mali naman yung, iibay nila yung topic. Sabi ko ako, when, pinupuri ko si Duterte when credit is due, no? Meron siyang political will, may mga, pag sinabi niya, gagawin niya talaga, no? Pag sinabi niya, ipasara yung ABS, pinasara niya talaga. And, kinakatakutan siya ng ibang mga politiko, kaya yung boto ng mga kongreso, sa kanya rin. Yeah, so I admire him for that, na, na, meron kang political will, na pag may gusto ka, magagawa ka, pero, yung position niya sa China, yung pagban niya ng 556, para saan yun, di ba? Dinisarmahan niya ang mga Pilipino. O, paano yun? Tapos bumili siya ng madaming baril, 300 plus yung 300 yung baril niya, tapos dinisarmahan niya yung mga Pilipino. Bakit? Ang tanong, nakakatakot tuloy bakit? Ikaw pala may baril, tapos yung mga kababayan mo, ayaw mo magkaroon ng baril. Bakit? Anong pinaghahandaan mo? Di ba? And yet, may nagtatanggol pa rin. So, similar with BBM, pag-upo pa lang yung BBM, nagka-problema na tayo sa mga sibuyas. Nako, grabe. Mas mahal pa sa karne ang sibuyas. Tapos, yung bigas daw, magiging 20. Hanggang ngayon, ang dami nag-aabang. Pero pag yung mga fanatics ni BBM, tinanong mo, ay, iibay nila yung topic. Hindi, mag-focus kayo dun isa yun sa credibility niya eh. Sinabi niya yun eh. 'Di ba? Ayun, ganun din si Duterte, pag siningil mo siya, nasabihin, joke lang yun. Sabi ni Duterte, magje-jet ski ako, papunta dyan sa sa island, Panatag Shoal, ganyan. Joke lang yun, nung siningil na siya, joke lang. So, ganyan ang mga politiko natin, no? Walang credibility. 'Di ba? So, sana, okay lang sana na sumunod tayo sa nakaupo, pero pag nakita natin yung mali, i-call out natin. Otherwise, wala talagang mangyayari sa Pilipinas. Hindi magbabago. Kasi ganun pa rin eh. Pag binanatan mo si BBM, sasabi, dilawang ka pala eh. Paano ako magiging dilawan? Nasa US ako eh. Ganun, may mga nagagano sa akin. Nasa US ako eh. Ako, dapat nga, neutral ako eh. Kasi, nakikita ko yung nangyayari sa labas eh. Galing from the outside eh. 'Di ba? Tapos may mga bumoto kay BBM na ayaw nilang aminin na nagkamali sila. Sinasabi pa na, kahit naman si Lenin umupo dyan eh, baka mas malala pa. Paano mo nasabi yon? You can never prove that. Ano mo lang yun? Excuse mo na lang yun. Kasi, how can you prove that? Imagination na lang yun eh. Hindi na pwede. Imagination na lang yun. So, ang sa akin lang, pag may nakita kayong mali, you call it out. Magsalita kayo, no? Aminin nyo nagkamali kayo, nanaloko kayo, nabudol kayo. Otherwise, wala. Dahil yung pride nyo, ayaw nyo aminin nagkamali, anong paasahan nyo sa Pilipinas? Papunta na talaga tayo. Tungkulin na isang responsable mamayan mag-criticize sa mga otoridad kung may mali. Yes, guys, yan ang democracy. Yan ang nakakatawa sa mga Pilipino eh. Democracy kayo ng democracy, pero ayaw nyo i-practice ng democracy. Ano example? Well, noong nakaraang scamdemic, marami tayong kababayan. Di ba? Ano ang sinasabi ng mga kababayan natin? Sumunod ka na lang. Pati nga ako eh, na nandito sa US eh. May mga nagme-message pa sa, ba't di ka pa kasi magpabakuna? That's my right. Ba't pinupersa nyo ako? That's my right. Diba? Tandaan nyo, yung nung nakaraan ng scamdemic, makakakilala nyo,
Sabihin, ba't di ka nagmamas? Ba't di ka nagpabakuna? Ganyan. Para bang, ano sila? Mamamatay sila pag hindi ka nagpabakuna. Samantalang sila, kompleto na sa bakuna, may booster pa. Pero ikaw pa rin ang sisisiin nila kasi hindi ka nagmas. Pag nagkasakit sila. Kita nyo yung mentality. To the point na hindi nyo alam, may tililing na eh. yung reasoning eh. Yun ang naano ko sa reasoning eh. Bakit ganun? Diba? So, pag pinapractice natin democracy, nagagalit kayo. Ang nirarason nila, sumunod ka na lang kasi. Sumunod ka na lang. Diba? Magmask ka na kasi. Or magpa-box ka na kasi. Yun. Mini-message pa akong ganun. Nakakabwisit. Tapos gusto niya sa democracy? Mass formation psychosis is real. Yes. Totoo yan. Tapos gusto niyo sa democracy, pero pag pinapractice ang democracy, gusto niyo communism, fascism, na kung ano yung sinabi nung nakaupo, hindi mo dapat ko questionin. 'Di ba? Don't question the science, which is the opposite ng trust the science, which is very unscientific statement. Always, 'di ba, sabi nga, question everything. Pag ikaw man or woman of science ka, question everything. Ku-questionin mo talaga na bakit ganun? Bakit nagkaganito? 'Di ba? Kaya nga merong scientific approach eh. Identify the problem, statement of the problem, ganyan. 'Di ba? Hindi pwedeng yes na lang, automatic yes kasi sinabi nung nakaupo. Sinabi ni Duque na mag-double mask. May nag-double mask talaga. Totoo 'yan. Sinabi na many people are slave-minded and cowards. Yeah, lalong-lalo na sa Pilipinas, guys. Minsan, naisip ko, sabi nung kaibigan ko si Jed, sabi niya, hindi kaya dahil sa, 350 years tayong, pinayuko ng mga taga-Spain? Kasi, nung kasagsagan ng scamdemic, tapos nakita nila may mga Amerikano nagrarally, walang mask. Kinikriticize pa nila, imbis na gayahin. Sasabihin, ba't yung mga tao dyan, di sumusunod? Kaya dyan, meron, nga yung term na pinauso nila? Yung kumalat, ikaw nagpakalat. Basta ganun. Kinikriticize nila yung mga Amerikano nag-rally. Bakit mga tao dyan sa Amerika, hindi nila sumunod? Ba't di kayo nagmamas dyan? So, kita nyo, imbis na gayahin nila yung lakas ng loob ng mga tao, I admire those people na kaya nila mag-rally, Tapos, kinikriticize pa. Ay, mga kaklasiko dyan sa Pilipinas, na mataas pinag-aralan. Ito nyo, nurse, graduate ng nurse, pagkatapos ng nursing, naging pilot ng Philippine Airlines. Isa yun, isa yun sa mga panay putak ng putak. And nagpo-promote ng box, tsaka mask. Tapos palagi pa nakipagdebate pa sa akin. Sabi, sa Israel daw, ganito ang nila, ganito daw ang findings nila. And then later on, it was found out na yung document sa Israel, mali. To the point na dinoktor nila yung mga results sa Israel. 'Di ba? Kaya hindi rin ako believe kay Netanyahu eh. Hindi nyo masisi kasi yung Israel, pinasok na rin ng mga wokeism. Yan, under na din ng WEF. Diyan magkakasundo tayo. Alam ko maraming buwabati ko sa Israel, pero alam ko yung Israel na compromise na rin ng NWO yan. Diyan tayo magkakasundo sa issue na yan. Kaya ang taas din yata ng nila, box percentage, Theorist Conspiracy, Manuel Padilla II. Ang taas ng box percentage. Singapore, ang dami palagi nag-example Singapore. Uy, maganda Singapore kasi yung leader nila, ganito, ganyan, napakadisiplinado. O, tignan nyo yung box percentage ng Singapore. 80, 90%, di ba 100% box yung mga yan? Kasi, di ba? O, asan yung freedom? Kaya ito guys, ang tinasabi ko sa inyo, doon ko na-appreciate talaga yung US. Nakakausap ko yung mga bagong dating dito sa Texas, Sabi ko, kasi yung mga nakilala namin nung New Year, galing silang UAE, galing Dubai. Maganda rin sa Dubai, ganyan, ganyan. Maganda yung city, ganyan, ganyan.
parang safe na safe daw, kasi, basta, yun ang, sabi ko, alam mo yung safety is just an illusion na sinasabi mo sa sarili mo. Alam nyo ba yun, guys? Siguro, mag-separate ako ng topic video yan. Safety is just an illusion. Nasabihin mo na safe ka. Ano yun? Example, the other week, nakapanood ako sa Pilipinas, yung TV Patrol, sa GMA7, na yung exclusive subdivision, may pinasok, yung babae, pinatay pa. No? Mag-isa lang doon sa bahay. So, asan yung safety doon? Akala nyo safe kayo dahil nakatira kayo sa gated na community, may guardhouse. Yung pumatay sa kanya, naglalakad na dating boy yata doon. So, alam yung pasikot-sikot. Pinatay yung nag-iisang babae sa bahay. So, asan yung safety doon? So, hindi, parang lang, it's all in your mind. Mas maganda pang isipin mo na hindi ka safe para aware ka palagi. No? Para you don't let your guard down. Palagi kang alert. Kasi alam niyo ba, yung mga masamang tao, di ba? May survey na yan eh. Nag-interview sila ng mga preso, mga killer, yung mga talagang halang kaluluwa. No? Namimili sila ng bibiktimahin. Pagka syempre, kung dalawa kayo naglalakad, yung katabi mo, palagi nakatutok sa cellphone, ikaw, tingin ka ng tingin. Alam mo yung surroundings mo, sinong bibiktimahin nila? Di syempre, yung akala niya safe na safe siya, yun ang bibiktimahin nila yan. So, yun nga, no? Nasa culture ba natin? Dahil yan ang tinanim sa atin ng mga Kastila, na palagi sumunod ka lang. Sumunod ka lang kay Padre Damaso. Otherwise, ekskomunikado ka. No? Hindi natin kina-question yung mga opisyal natin. Hindi natin kina-question yung simbahan natin. Kung ano yung sinabi ng simbahan, yun na. Hindi mo pwedeng questionin kasi ekskomunikado ka eh. Diba? Pag-uusapan ka pa ng mga marites, chichismisan ka pa. Diba? Sabihin, yan si Jason. Hindi yan sumusunod kay Duque or sa DOH or sa WHO. Hindi yan sumusunod. Ano yan? Anti-vax yan. Sabi nga, di ba, nung Pinoy Prepper Group, anti-vax pala si Sir. Paano ako naging anti-vax? Kompleto ako sa vaccine. Meron pa akong annual flu vax dati. Meron pa akong anti-hepa na vax. Kasi nagtatrabaho ako at that time sa dialysis. So we are dealing with blood and blood products. Blood and blood products. The globalist cabal tricks the masses with the illusion of safety so they can impose totalitarian system. Yan guys, tama. The illusion of safety. For the sake of safety, ano muna natin? Ano nga tawag? Sinabi ni Duterte. Ibaban muna natin ang 556 sa Pilipinas. Sinabi niya yun nung panahon ng Marawi. For the illusion of safety. Para sa safety ng lahat. Ilang taon nang tapos yung Marawi. Naka-recover na. Hindi pa rin nalilift yung ban. Bakit? Kasi nga safety. Sinasabi yan safety. Yan ang style ni Hitler, di ba? Sabi ni Hitler, i-research nyo, sabi ni Hitler, maraming nababaril ngayon. May nababaril ng mga bata for the safety. Kailangan, isurrender nyo muna yung mga baril nyo. No? Nung sinurrender na yung baril, so disarmed na yung masses. Yan ang history will tell us paano yung approach ng mga tyrants. Una nilang tinatanggal yung baril, no? Para hindi kayo makadepensa sa sarili nyo. So dinisarmahan ni Hitler yung mga mamamayan in the guise of public safety. Kasi sabi daw niya, maraming nababaril, may mga batang nababaril, ganyan. No? To the point na inunti-unti niya, para sa safety, ganito gagawin nyo. I-surrender nyo yung mga gamit nyo, mga pag-aari nyo. Hanggang yung mga Jews, wala na talaga. Damit lang nilang suot nila. Yun na lang talaga pag-aari nila. Pati buhay nila, sinurrender na nila. Pag sinabi sumakay sa boxcar, sakay. Walang kumontra. Kahit mas konti lang daw yung guards na nagbabantay sa kanila, ang daming mga Hudyo, maraming Jews,
na kung lalaban sila, makakalaya sila. Hindi sila lumaban, sumunod sila. Kasi nga, kinukondisyon eh. Kinukondisyon na na susundin. So, panoorin nyo, kahit mga fiction na lang yung mga pelikula, konti lang yung nagbabantay sa mga Jews compared sa Jews na ang dami. Pinasakay sa boxcar, sumakay naman. Pinababa, bumaba naman. Pinapasok sa gas chamber, pumasok naman. Walang ni isang lumaban. Bakit? Kasi yan yata yung kasama sa programming eh. Susunod ka lang sa agos kung anong ginagawa ng madami. Kaya ganun nangyari sila. Kaya sabi ko, doon ko na-appreciate ang Amerika. Because of the freedom. Marami nagsasabi, oh, maganda sa Canada, libre ang healthcare, ganyan. Yeah, pero hindi kaya i-provide ng Canada yung freedom na meron kami dito. Di ba? Example, yan pa, yung healthcare. Kasi yung Canada, dyan na rin ang papunta niyan eh. Papunta na rin yan ng communism eh, di ba? Practice socialism na nga sila, di ba? Socialize yung healthcare nila. Libre ang, tandaan nyo guys, nothing is free in this world. May nagbabayad yan. So, yung healthcare sa Canada, libre daw. Okay, sige, libre. Pag na-hospital ka, libre. Pero sino nagbabayad yan? Di ba nagbabayad yan yung mga workers na nagbibigay ng malaking tax? Hindi pwedeng, ito ang rule eh, maski sa physics, you cannot create something from nothing. So, hindi ka pwede mag-create ng healthcare na libre from nothing. So, ibig sabihin, may pinagkukunan niya na pera. So, mataas ang tax nila. Yan, example yan. Diba? Tapos, pagka, yun nga, no? Socialize nila. Sinosocialize lang nila yung healthcare. Pero sabi ko dun sa, yun nga, yung bagong dating dito sa Amerika, sabi ko, wala kayong freedom eh. Walang freedom. Iba yung freedom. How can you quantify or qualify freedom? Paano mo bibilangin? Yan, taxpayer funded yan. Pagka mga bata pa sa Canada, below 18, may nare-receive sa government, ilang $100. I don't know, mga taga-Canada mag-comment, no? I don't know, $800, $700 ba nare-receive? O sabihin niyo, oh maganda eh, siyempre, tuwan-tuwa sila, may nare-receive eh. Pero pag nagsimula ng, magtrabaho, siya naman na magbibigay hanggang nabubuhay siya at nagtatrabaho siya sa Canada. So, socialize, no? Hindi pwedeng out of the blue may pera. Hindi pwedeng out of the blue, may nagbabayad dyan. Ang kawawa nga, kung nagpunta ka ng Canada, single ka, wala kang anak, wala kang asawa, so wala kang nare-receive, magbibigay ka lang talaga yung tax mo. Wala, tapos hindi ka nagkakasakit. Wala, talagang Kaya sabi ko, yun nga, di ba, nakwento ko sa inyo, yung kapatid ko, ayaw sa US, mas maganda pa raw sa Canada, ganyan, pangit daw magpalaki ng mga bata sa Canada. Nakaka-insulto kasi 3 yung anak ko dito eh. Don't tell me. Never ka pa nakarating dito. So, yun guys, makita nyo yung mentality, no? Na palagi sumusunod and yet, hindi talaga na-understood. Most of the people on this earth never understood the concept of freedom. Yung kalayaan mag-isip para sa sarili. Yung predetermination. Kaya sabi ko dun sa na-meet ko na galing Dubai, no? Maganda raw sa Dubai, ganyan. Ang pangit lang daw, hindi sila magiging citizen. Yun lang talaga nakikita mo. Paano freedom? May freedom ba kayo? Pwede mo bang murahin yung hari doon? Sa Middle East? Ha? Pwede mo bang, FU! Hindi pwede, di ba? Asa yung freedom doon? Wala kang freedom of speech. Or, example, yung isa pa, sabi ko, okay, in terms of work, meron ka bang freedom to choose your own path na ito ang gusto kong trabaho, ito ang gusto kong career in the future? Kunyari, yung sa Dubai, ginawa ko example. Kung ikaw nakatira ka sa Dubai, sabi mo na hindi ka magiging citizen, pwede ka ba maging astronaut? Hindi, wala na yun kasi wala silang space program. Ayan, controversial din yan, ha? Pero siyempre, yung extreme example. Or sabi ko, kung nasa Dubai ka, pwede ka ba maging physicist? Hindi, di ba? Meron nga sila na, I don't know, mga doktor lang daw, dapat mga local, mga taga Middle East lang ang magiging doktor. So, dapat worker ka lang talaga. Sa hotel ka, sa nurse ka, mas mababa ka lang. Hindi ka pwede mag-occupy ng mataas na trabaho kasi hindi ka taga
taga Middle East talaga. So freedom guys, hindi nyo ma-appreciate yung freedom hanggat di mo na compare. Na dati wala akong freedom, ngayon may freedom na ako, no? Kahit murahin mo yung presidente, no? Diyan, pag nagsalita ka against the presidente, anong sabihin? Ano ka? Destabilizer ka. Ha? May nagpa-plot ka. Ngayon, kina-crackdown nila yung social media pag nagsalita ka against sa red tagging. Yari ka, red tagging. Asan na yung democracy pagka ganon? Wala. Preparing for disease X. Nako. Kahit ano pa itawag nila dyan, similar yan sa Bidco, na dati pa nila pinlan and they are testing the waters kung may kakagat, kung may matatakot. Kaya nga, di ba, last time na-mention ko sa inyo, nagulat ako, may yung 24 oras, si Maris Umali nasa location, naka-face shield, tsaka naka-mask. Tamantalang yung sila Mel Chanco, nasa studio, walang mask. So, ano yun? Fear-mongering yung nananakot sila. Kita nyo, di ba si Ed Langaw, nananakot. Nananakot sila kasi tinitignan nila, ginigauge nila yung sentiment ng public. Uy, marami kayang kakagat pag naglabas tayo ng bagong variant. Kaya, nag-isip sila nakakatakot na pangalan. Disease X. Ganun naman nag-iisip lang sila. Socialism is another form of collectivism. The next stage is global communism. Yes, yan yung napanood ko sa Rumble, di ba? Related to sa communism ang bagsak. Pati yung mga gender identity related yan. Communism yan. To the point na darating yung future, pare-pares na tayong damit, pare-pares tayong kalbo, wala nang babae, wala nang lalaki. Wala silang, hindi kasi nila pinopromote yung individualism. Pag individualism kasi, pwede kang mag-isip on your own. Socialism ang pinopromote nila, collectivism. Dapat for the greater good. Lahat ng gagawin mo for the greater good. Hindi ka dapat magbiyahe. Kasi yung kotse mo, kinukonsumo ganito. For the greater good. Huwag ka na magkotse. Sumakay ka na lang ng MRT or magbus. Diba? For the greater good. Hindi ka pwedeng kumain ng steak for the greater good. Dapat kainin mo ipis. Kasi madali tayo mag-produce ng ipis. For the greater good. Palagi nila sasabihin yan. O magpa-box ka na for the greater good. Kasi pag ikaw wala kang box, ikaw ang pumatay doon sa lola ko. Lolo ko. Ikaw ang magiging, ano nga tawag nila nun? Yung ikaw yung nagpasimula ng disease. Yun ang tawag nila sa atin sa mga walang box binabaliktad nila Diba? Makalimutan ko tuloy. Ano nga, guys, anong tawag doon? Yung ikaw yung nagpasimula ng disease. Totalitarian is not about health. Yes, it's for the greater good. Yun ang sinasabi nila, no? The greater good. Para sumama ka. Huwag mong isipin yung sarili mo. Isipin mo yung nakararami. Diba? For the greater good. Diba? Na ano nga ako yung may nakita pa ako dyan, taga GMA7, naghanap ng talent. No? Naghanap ng extra. Ano requirement? Ang requirement, may 2 booster daw. So, yung 2 initial dose, wala yun. Considered ka na unbox pag wala kang booster. Grabe, no? Damantalang sabi nila, pag dumating yung box, back to normal na. Hindi pala. Hindi asymptomatic. Yung mga tipong ikaw yung nagpasimula ng disease. Ano nga tawag doon? Ang tawag nila, ikaw yung nagpakalat ng disease. May mga terms sila na inimbento nung nakaraan Na, yan nga, asymptomatic, baliktad. Yung asymptomatic, yun ang kinakatakutan. Samantalang ibig sabihin nun, yung katawan, kayang labanan yung disease. Kaya walang symptoms. Walang lagnat, walang ubo. Kasi malakas ang katawan Kaya pa rin mag-basketball kahit positive. Kaya yun na napag-usapan namin ng misis ko, no? Sabi nga, no, yung test,
Sabi ko, dahil hindi pa na-isolate yung actual na virus, ano ang hinahanap ng test? Di ba? Ano ang hinahanap ng test? Paano nagpa-positive? Ang hinahanap niya is corona. Corona is flu. So ikaw, alam mo naman, highly contagious ang flu, yung trangkaso, di ba? Madikit ka lang sa may trangkaso, pwede nasa iyo na yung trangkaso, pero hindi ka pa nagkakaroon ng symptoms. Hindi rin carrier eh. Hindi carrier eh. Yung sabi nila na ikaw yung nagpakalat na nainis ako, sorry. Nainis ako pagka na may mental ba. Super spreader! Guys, doon yan na-invento, tama! Super spreader! Di ba? Doon lang natin yung narinig, ha? Noong nag-aaral ako ng nursing, maski nung nag-masteral ako, never namin gamit yung word na super spreader. Dito lang yan inimbento. Noong 2020, 2021 lang yan inimbento yung super spreader. No? Ginamit niya yan ng mga nagko-comedy. Super spreader, super spreader. Super spreader. Ginamit din yan ni Jokoy eh. Pero wala sa textbook. I don't know. Wala sa textbook. Nag-aaral naman kami ng Nag-aaral naman kami ng epidemiology. Siyempre, iba yung epidemiology ng mga doktor. Pero kung may makakanood na doktor nito, kailan ba huling nagamit yung terms na super spreader? Di ba nitong 2020 lang yan, tsaka 2021? And then, breaking news, no? Hindi nyo pa rin na ba alam, napatunayan na walang basihan yung 6 feet social distancing. Na inimbento lang yan ng mga nasa likod nito. Nakakaya sa mga doktor tsaka mga nurses na sumang-ayon. Nakakaya talaga. Kasi nga, for the greater good eh. Diba? 6 feet, nung lumabas nga yun, may mga comedian, pag umatching ako, lampas 10 feet eh. Ano sinasabi mong 6 feet? Tapos meron pa, may mga sticker pa yung sahig, stand right here, para safe ka. Anong ginala? Pagka tumalsik yan, yung aerosol yan, Tapos kahapon, nilook back ko yung friend ko sa FB na sinasampalataya ng mga kababayan natin. Discriminated ang mga unbox. Totoo naman. Sinasampalataya ng mga mga kababayan natin regarding prepping. No? Nag-post siya nung 2020. Airborne na daw ang bid ko. Nananakot. Sama rin sa nananakot. Nagsuot pa siya ng yung welding face shield eh. Kala niya safe na safe siya. I don't know, guys. Minsan hindi mo alam yung yung wala sa antas talaga ng tao eh. Kahit akala mo mayaman, matalino, may pinag-aralan. Pero ba't napakabobo pagdating sa ganito? Or they chose to be. Yan, Dr. Fauci, inamin niya na walang basihan yung 6 feet social distancing. Wala yan. That's BS. Tanongin niyo mga kakilala niyo dati na nilayuan kayo, so 6 feet ha, so diniscriminate tayo. Ayaw Yun pa nga, super spreader. Kailan nyo lang narinig yan? Threshold ng PCR test is false positive. Kailan nyo lang narinig? Share ko lang experience ko kanina sa physio clinic kasi nagpa-therapy ako dahil may lower back pain ako na ininda since Sunday. Sunday pa, nakakaloka yung doktor ko ano sinasabi sa akin na hindi related. Sabi niya, wala yan, muscle. Strain lang yan, pero dapat magpamammogram ka. Natawa lang ako, pero the back of my mind, agenda, mga ulo pong lahat ng gagawin para ubusin ang sangkatauhan. Sabi ko sa inyo, yung doktor ko rin, sinagot ko eh. Yung doktor ko, tawag doon, family physician. No? Nung last time na tinanong niya, hindi yan ako tinatanong niya yun eh. Sabi niya, nung tinanong niya yata ako noong 2021. So, do you have the Bidco box? We offer it here. You can get it here for free. No. Sabi nga. Tinanong niya ako, why? Doon siya nagkamali eh. Dapat hindi nila tatanungin ng why eh. Kasi patient's rights yun eh, na tumanggi ka eh.
Sabi ko, because I already survived 2020, 2021 without the vaccine. Why would I need it? Sabi ko, ganun lang siya. Oo nga, sabi ko, 2020, wala akong ganyan. 2020, wala akong ganyan. Bakit 2022 gusto mo ako magpa-box? Doon ako na, sa mga kapatid ko nagpa ganito nung 2022. Nabuhay ka nga ng 2020, 2021. Diba? Tapos 2022, nagpa-ganito. Anong gagawin ko? Wala magagawa. Buhay niyo yan Diba? Ayun, nagpa-pisyo ka, lower back pain, Megan Cortas. Ang ginagawa ko pagka may lower back pain ka lang, upo ka sa kama, mag-Indian sit ka. Tapos i-bend mo, stretch mo yung yung lumbar area mo. Minsan nakakatulong yan. Kasi nagtatighten lang yung muscle sa likod. Ini-stretch ko. Yan, Indian sit ka, tapos mag-stretch. Okay? Ganun lang ginagawa ko pag may lower back pain ako. Or minsan, yung misis ko, yung anak ko, pinapalakad ko sa likod ko. Anyway. So, yun nga, Guys, ito gawin nyo. Maaliw kayo. Yung mga friends nyo na pusher ng box at saka ng ganito, balikan nyo yung timeline nila. Na mapapailing kayo Mapapailing kayo. Sabi ko, napakabobo nitong taon to. Napakabobo ng taon to. Post niya ang pangit kasi doon, ang masama doon, madami nagfa-follow sa kanya, madaming believe sa kanya. Respected siya sa mga FB groups. Pero nag-post siya na yung bid ko daw, airborne. Parang naalala ko yung pelikulang yung about Ebola. Naging airborne na, talagang yung mga tao nangingisay, dumudugo, nananakot okay lang sana kung totoo wala namang nung lumabas ang QR code sa tao, lumabas ni super spreader. Kaya nga, doon ko lang talaga narinig yung super spreader. Nung nag-aaral ako ng nursing, nag-master ako ng nursing, never namin na-encounter yung super spreader na yan. Inimbento lang yan. Super spreader. Si dating DILG Martin Dino namatay sa booster siya sa post niya, nakaka-save daw ang mga to. Kaya nga pag binalikan niyo yung mga post nila, mapapailing ka pa din. And then, siguro, doon mo maintindihan yung personality ng tao. Kunyari, etong taong to, yung mga post niya noong 2020, 2021, ako, talagang kung ano-ano mga pinapost. Airborne na daw, na ganyan-ganyan. Tapos binabasa ko rin yung mga nagko-comment sa kanya. Doon ko na-realize kung gaano kadami ang na-brainwash at that time. And then, doon mo ma-realize na wala sa pinag-aralan talaga ng tao. Wala sa pinag-aralan ng tao, wala sa estado ng tao. Sabihin, mayaman na may access. Sabihin nyo, anong kinalaman ng yaman? Siyempre, kung mayaman ka, may access ka sa internet, may access ka sa gadget. Karamihan ng mga tao, pinaparad lang kung ano narinig sa TV. Ganun nga, tama. Kung ano lang yung narinig nila, pero, hindi, ang pangit ng makipagdebate ka Pero pag hiningan mo ng rasyonale, ay kasi sabi ni kasi sumunod ka na lang for the greater good. Yun ang niano sa akin Sabi, nung minessage ako ng ate ko, sabi, ba't di ka pa kasi magpa-box? Sabi ko, para sa bayan? Sumunod ka na lang. Spiritual battle, Nicolas Pamiliesa. Yan. Spiritual, psychological. Yun nga, minsan, pinagtataka rin siguro ng mga kaibigan ko, Yung kaibigan ko, niyaya ako magpatato Pare, magpatato tayo Ay, sabi ko, hindi ako medyo ayaw ko nang Bakit? Sabi ko, hindi ako relihiyosong tao, pero I consider my body as God's temple. Okay? Na dapat alagaan natin yung katawan natin. So, hindi natin lalagyan ng graffiti. So, similar with the ganito, ba't ko papabayaan lasunin yung katawan ko? Diba? I'm sorry, hindi ako relihiyosong tao, pero ganun ang pagpalaki sa akin Alagaan ko yung katawan ko. Bakit
Pag sinabi nila ano na magpaganito ka, bigla ka na lang magpapaganyan. 'Di ba? Sabi magganyan ka, magmaganyan ka na, hindi mo alam. Kinakapos ka na sa oxygen. Alam niyo ba yung brain natin, ang taas ng demand yan for oxygen. Nagpa-function siya oxygen and glucose. Glucose yung pagkain natin, kino-convert niya. Yun ang kanyang power source ng brain. So yung kaibigan natin, no, katrabaho niya, nahihilo na daw. Eh grabe kasi magmas daw eh. May hilo talaga, kinakapos ng oxygen. Tapos pag nakamas ka, pag buga mo, CO2, yun pa rin ang i-inhale mo. No? Hindi, kung sana totoo yung virus, kung totoo, talaga, ako talaga yung CBRN gas mask gagamitin ko eh. Eh kaso hindi totoo eh. 'Di ba? Ano yung CBRN? Yung meron akong mga gas mask talaga, prepare ako eh. Yung pang-chemical, biological, radiologic, nuclear, CBRN na gas mask. E tapos sa'yo, cloth mask, pwede na? Tela? Ganyan, pwede na yan? Anong kabalbalan yan? The most deadliest virus, pero ito pwede? Di ba nakakatawa? Nakakatawa? Yun pa yung mga surgical mask. Sabi ko sa inyo, nag-dialysis ako eh. Gumagamit talaga kami ng face shield. Kasi nga, we were dealing with blood and blood products. Ang purpose ng face shield ay splash guard para hindi ka matalsikan sa mukha, sa mata, sa bibig, sa ilong ng dugo. Kasi pag nag-i-insert kami ng lines or nagdi-disconnect, pumupusit-sit yan minsan. Pusit-sit yan. Ang purpose yan talaga, yung talsik ng dugo. Hindi yan para sa airborne na or most dangerous, the deadliest virus in history, pag-face shield ka, pwede dumaan dito sa gilid eh. Dito sa ilalim, pwede. Sa ibabaw, pwede. Lumilipad pala eh. Ang purpose talaga ng face shield, yung talsik. Ay, sir, ano yan eh? Para kunyari may babahing, hindi ka mauubuhan. Eh, naka-face mask na nga eh. Paano pa ako mababahingan? Bakit kailangan ng face shield? Yun ang pa-explain. Bakit kailangan ng face shield? Nasabihin ba, syempre pagbahing. Naka-face shield na nga lahat eh. Ba't kailangan pa di ba pag bumahing ka sa lulahat nun, pag bumahing, sa lulahat ng mask mo yung yung laway. Tapos, yung may-ari, sisinghot pa rin siya. Hinga-hinga pa rin siya. Hindi niya alam yung normal flora na binuga mo, once na lumabas sa katawan mo yan, hindi na yan part ng normal flora mo. Ibig sabihin, aatakihin ka na yan. Kaya yung iba, mapapansin nyo na addict sa maskara, madalas magkaroon ng RTI, respiratory tract infections. Kasi ganun eh, yung normal flora, yan yung normal bacteria ng katawan. Pag lumabas sa katawan natin yan, hindi na nila tayo madedetect as amo. No? Aatakihin nila tayo, kaya nagkakasakit. Meron akong ganyan, isang pamilya sila, hindi nawawala ang ubo. Paano? Addict sa ganito. Tapos, yung ganito nila, yung mask nila, iniiwan lang nila sa kotse. Hindi nila pinapalitan, ilang linggo na. No? Papasok sa umaga, yun pa rin yung susuot. So, pag uwi na sa gabi, iwan yan. Hindi ko alam anong thinking nun eh. Kung talagang magaganyan ka, dapat hanggang bahay. Kasi sabi mo, airborne eh, pumapasok naman yung hangin. Unless, sealed ang bahay mo. No? Pagkakain ka, hindi ka makakakain. Iba, tatanggalin, tapos kakain. Ganon din. Ang bilis nun. Huwag mo sabihin, pag kumain ka, hindi siya papasok. Kaya nga yung mga gas mask ko talaga, may provision for drinking. May straw yan. Kukonek mo. Hindi mo tatanggal. Alam mo yung mga naka-gas mask, tatanggalin, tapos kakainom. Hindi. Kaya nga kung totoo, sabi sa inyo, guys, kung totoo yung virus, at susundan natin yung protocol ng paggamit ng gas mask. Siguro, i-content ko rin yun. Gawa ko. Pakita ko sa inyo yung, meron akong Czechoslovakian na gas mask na may straw. Kasi hindi pwedeng tatanggalin eh. It doesn't work that way. Sa restaurant, nakalagay, no mask, no entry. O pag upo na, pagkakain na, tatanggalin na yung mask. Kain, sarap ng kain. Asan na yung, nangyari sa virus? Nakapos habang kumakain ka? Ganyan sila, nag-hover.
Ha? Nagaglide? Ano yun? May isip sila? May utak? Di ba? Nakakatawa dahil nakakatawa na nakakaiyak yung kabobohan. So, abangan nyo yan siguro. Yeah, pakita ko nga yung gas mask ko. Yung totoo talaga paggamit ng mask. Hindi pwede yung mask. Gagamitin mo lang pag convenient ka. Pero pagkakain ka na, or yung iba, pag makikipag-usap sa telepono, tinatanggal. Anong purpose? 99% survival rate. Yeah, totoo naman eh. Tanungin mo sila. Pero ang ibibigay nila sa inyong rate, yung positivity rate. Doon ko lang din na-encounter yan. Positivity rate? Diba? Sabihin nyo kung ilan yung namatay. Ilan ang hindi namatay. Ilan yung naka-recover. Bakit positivity rate? Kasi, may daya yung test. Hindi naman yan, sabi nga naka-invento niyan, yung test na yan, hindi naman yan nagsasabi kung may sakit ka. Gray, don't go outside. No? Terry! Aso ko, kita nyo, pag nagbablog ako, lalabas. Meron kasi ako may doggy door eh. Tapos, Terry! Come here! Lalabas na lang yan. Tapos naguhukay na pala sa fence. Don't go outside. Salamat sir, I did that and cold compress, nagpa-therapy na ako kasi mahirap kumilos at baka may something like sciatica, etc. Di ko na babalik sabihin kasi blue. Yeah, ang sa akin lang naman, baka pares ka ng misis ko, minsan overthink eh. Uy, ano na yan? No? May masakit lang, uy, ano na yan? Cancer na yan. Di ba? Mga simple, baka ano lang, muscle strain. Usually, most of the time eh. Baka nag-tense up lang or yung muscle mo, kailangan mo lang i-stretch. Okay. Yeah, yung hot compress or epicacent oil, pamasahe ka. Or baka may MPS ka, myofascial pain syndrome. Yun. Positive sa trangkaso at sipon. Yes! Alam naman natin common ang sipon tsaka trangkaso. Eh. Robert Cruz, Pandemic 1, fake virus. Pandemic 2, real virus that will release from the box people. Yan, okay. Robert Cruz, maganda yung punto mo. Maganda yung punto mo. No? Baka nga. Pwede yan, pwede. Kasi, lahat ng kakilala ko na may ganito, palagi may sakit. Humina ang immune system. So, baliktad na. Sino ngayon ang super spreader? Baka. Magandang angle yan, no? Kasi sira na ang immune system nila eh. No? Tapos hindi pa natin alam kung anong lason yung nasa loob ng katawan nila. Di ba? Pwede yan, pwede. Na manggagaling yung totoong sakit sa may mga ganito. Pwede. No? Pwede yan. Parang logical. Humanity were deceived. I never watched TV listening to radios for advertising promoting Toklaw. Ako, I watch TV all the time. I watch the news sa balita ko. Pero, syempre, nade-discern mo pa rin kung ano yung bullshit tsaka hindi. Dapat ganun eh. Dapat ma-discern mo eh. Hindi mo dapat lahat kakainin pag binigay sa'yo. Kakainin mo ba lahat? Pipiliin mo rin, di ba? Ayoko niyan. Ito. So, similar with information. Di ba? Maski yung sinasabi ko ngayon, pwede huwag kayo maniwala. I-research nyo. Diba? I-research nyo. Kaya nga, doon kayo magtataka eh. Yung mga tao na gustong mag-isip kayo, versus mga tao na sinasabi, sumunod ka na lang. Huwag ka na mag-isip-isip na yan. Kasi conspiracy theories ka pag gaganyan ka. Diba? So, i-weigh in nyo yung mga tao na nakikita nyo sa social media. Maski ito, no? Sino ba itong mga tao nagsasabi na, sumunod na lang ako, wag ko na akong question. Versus etong si Jason, nagsasabi, i-research nyo to. Huwag kayong maniwala sinasabi ko. Fight right, sir, maganda rin mag-gas mask mga tao, betchin, para hindi magkalat ng virus. Ayun nga, kaso tatanggalin din nila pagkakain sila. Kaya magandang i-content nyo na. Paano ba talaga ang paggamit ng gas mask? No? Paano ba talaga?
Kasi hindi ko talaga mag-get yung science na sa restaurant, no mask, no entry. Tapos pagkakain na, sarap ng kain nila. Oh. Diba? Yung iba nga, nagbo-buffet pa eh. Tapos, requirement ng buffet na restaurant, dapat nakamask. Guys, kung totoong may virus, dapat sarado yung restaurant nyo. Kung totoo ang virus, dapat sarado lahat ng restaurant. Dapat wag kayong order ng pagkain na ipapa-deliver nyo. Parang si Michael B, no? Nag-positive siya sa beat ko. Binidyo niya pa, dinocument niya. Ang suspetsya niya daw na kaya siya nahawa, yung nagdi-deliver ng pagkain. Kasi lahat daw sila may ganito, tapos di naman sila lumalabas. Nagpapa-deliver lang. Kaya kung totoo ang virus, guys, dapat patay ang mga restaurant, sarado ang restaurant. Walang magdi-deliver. Bakit? Paano kung yung cook ang contaminated? Di kinalat niya na sa lahat yan. Di ba? Kahit magmask pa yan, kung contaminated yan. Kaya, hindi ko maintindihan, anong science behind na magmamask ka, pero kakain ka sa restaurant? Paano kung yung cook mismo ang contaminated? Di ba? Nalalaman nyo lang naman yung positive kung after a few days, di ba? Na naluto na yung pagkain, na i-serve na. Or kahit hindi yung cook, yung waiter or yung delivery boy nga ang contaminated. It goes against science. Wala akong basihan na may virus tapos kakain ka sa labas. Kaya palagi kong ginagamit na example yan eh. Di ba? Kung totoo ang virus, dapat namatay na lahat ng mga taong grasa. Yan, mga street dwellers. May sumagot niyan, guys. May nagtangkang sumagot sa akin. Kaya daw, hindi na mamatay mga taong grasa kasi daw, nagso-social distancing daw sila. Sabi ko, ang pinaka-bobong sagot na naisip ko eh. Di ba nangangalabig ka yan? Nag-aabang ka ng jeep? Gagayon nga yan sa'yo? Ano sinasabi mo social distancing? Tapos akit nga sa jeep yan, di ba? Tapos pupunasan yung mga sapatos nyo. Anong social distancing sinasabi mo? Nabubuhay nga sila sa palimos. Anong social distancing? So yung coin or yung pera, nahawakan na yan na nag-abot. Contaminated na yan. Kaya tataka ako eh, ang daming bobo. Sabi nga ni attorney, mga bobo! Nagsusocial distancing daw yung mga taong grasa. Maniwala kayo? Sabi ko, pagbibigyan pa rin kita. So, ibig sabihin yung mga taong grasa, kumakain ng masustansyang pagkain? Hindi sila exposed sa weather? Kasi exposure sa weather, nagpapababa ng immune system yan. Di ba? It goes against logic. Minsan nagtatry silang sumagot pa eh. Minsan umamin na lang na mali sila, na bobo sila. Magdadahilan pa. Nagso-social distancing daw mga taong grasa. Maniwala kayo. Border namin, 3 turok palaging umaaching at yung border niya sa bahay. Pamangkin ko, ganun din, nakatatlo din. 3 to 4 jobs nagkaroon ka ng HIV dahil sira na immune system. Sisira ang immune system nila. Bakit? Kasi, yung chemical, sabihin mo natin graphene or whatever, uma-attach yan sa DNA, di ba? Ma-attach yan sa DNA. Ang tawag dito? Building block ng katawan natin. So, yung immune system mo, hindi na alam kung alin yung normal o hindi. Sino atakin niya, sino hindi. Siya pa yung papatayin yan. Nako. Grand Rising. Salamat sir, Adida. Okay, ano pa? Yung isang doktor may-ari ng ospital, ginamit niyang gas mask, nagpabetsin pero namatay din. Nako, yun nga eh. May mga ganyan-ganyan. Kaya nakakatawa, balikan niyo yung mga profile ng mga pusher ng mask sa kabetsin. Meron pa mga gumagamit talaga ng pang-welding na face shield. Pang-welding, pang-welding.
Mga tipong proud na proud sila. Parang space suit, space mask. Pero hindi ko maintindihan. Ang purpose talaga ng shield is for splash. Unless fully enclosed talaga, sealed. Kaya sabi ko, gas mask ang maganda example. Kasi sealed eh. Hindi pumapasok ang mga mask. Tapos yung hininga mo, pinifilter talaga. Merong talagang nakadesign na filter. CBRN. Chemical, biologic, radiologic, nuclear, pinifilter niyan. Tapos, tela, pwede. Pwede to. Oy, kamusta na? Mag-mask ka. Pwede. Magsalta ka nga lang. Tagusan na yung hininga eh. Huminga kang ganun. Diba? Kinarir ang katangahan. Sa work namin, may nakamas pa rin. Shoulder kami pagdating sa loob. Tapos pag break na, alisin yung mask. Magkakatabi pa rin kami. Yung iba't ilalagay pa yung mask sa table. Just me. Kaya nga eh. Hindi nadidefeat yung purpose ng mask ka. Ewan ko, sila sisihin nyo kung bakit nagpakalat ang kabubuhan eh. Dati akong CI, clinical instructor, nagtuturo ako ng mga nurse. Hindi ako magaling, sabihin ko na, hindi ako ganun kasing galing nila, pero at least yung tinuturo ko yung totoo. Ang principle of asepsis, tandaan nyo, principle of asepsis, it simply means clean to clean, dirty to dirty. So, ibig sabihin, pag dirty ang mask mo, hindi mo yung pwede ipato sa table kasi it means to say, buong table, dirty na yan. Contaminated na yan. Yan yung tinatawag na contaminated. Clean to clean, dirty to dirty. So, it doesn't make any sense. Nawala yung science. Nawala yung mga tinuro sa textbook. No? Kung paano ganyan. Maski dati, may mga kaibigan kami dati. Nakamas. Pagkakain na kami sa table, o ba rin, nalagay sa table. Eh di syempre contaminated na yung lahat ng pagkain natin. Alam nyo ba sa OR, pag contaminated na yan, pin-repair mong tray na may mga injection, may mga scalpel, wala na, tapo na yan, labas na yan. Scrub out na yan. Contaminated na eh. Yun ang contaminated. Sabihin nyo, paano nyo nalaman sir kung may virus or contaminant or may bacteria na yung nadikit lang? Well, the point is, hindi mo nga alam eh. So, you should not risk it. So, considered na yan na contaminated. Kunyari, eto nga yung sterile area. May inabot lang ako gano'n, hindi ko nadikitan ha. Contaminated na yan. Contaminated na yan. Hindi mo alam kung may nalaglag dyan eh. Na germs or dumi or whatever. Or contaminant. Try, tama na lang tayo sa mga tao na wala ng logic at common sense. Yes, guys, sabi ko, hindi nyo kailangan maging nurse, hindi nyo kailangan maging doktor para makita nyo yung mali sa tinuro nila lately. May mga kababayan tayo, kaya I praise them, no? Logic lang ginagamit nila. Alam nila na may mali eh. Hindi mo kailangan na, ano mga sasabi na, bakit doktor ka ba? Yan mga sagot pa nila eh. Bakit? Ano ka ba? Epidemiologist ka ba? Expert ka ba sa epidemiology? Hindi eh. Di ba? Kinikriticize nga nila si Doc Ron. Doc Ron ang malakas. Sinusundan ko yun eh. Kasi, bakit? Ano ka ba? MD ka ba? PT ka lang naman ah. PT daw. Pero yung the principles are the same. Kahit nurse lang ako, yung principles ng asepsis, parehas pa rin. Clean to clean, dirty to dirty. No? Hindi mo pwedeng nagko-cross-contaminate na tawid-tawid. Kaya sabi ko, yung ginawa ng Pilipinas, may mga apor, no? Yung mga nurse papasok sa trabaho. Okay lang. Tapos yung mga yung mga non-essential sa bahay lang, hindi kayo makakalabas. Pero yung nurse na galing sa contaminated area ng hospital, pinapayagan yung umuwi, di siyempre contaminated na lahat na nasa loob ng bahay. Diba? Clean to clean, dirty to dirty. Sinabi ko na to dati pa, nung kasagsagan nito, 2020, kung totoo ang virus, yung mga magjo-duty sa ospital, dapat walang uwian. Otherwise, inuwi mo lang yung virus sa bahay. Diba? Matutulog ka, yung unan mo, dumikit na dyan yung buhok mo. Alam nyo ba, aside from hands,
pag nagjo-duty kami, sinasabihan ko yung mga estudyante ko, isa pang pinakamaduming parte ng katawan natin, yung buhok natin. Kasi para siyang net na hinuhuli niya lahat ng germs sa hangin. Tapos yung iba, diretso sa bahay, hindi naliligo, matutulog, tapos may kasama pang baby. Contaminated ka. Kung totoo yung virus, patay na lahat sana kasama mo sa bahay. Kung totoo yung virus. Doon pa lang eh. Diba? Sabihin nyo siguro, sir, pagdating ko naman, naliligo ko. Yeah, pero kaso inuwi mo na yung virus. Nasa pintuan nyo na. So, meaning to say, yung virus na dinala mo sa pintuan, hindi yan papasok? Hindi yan papasok? May, yan? Kailangan mo muna papasukin? Magalang masyado yung virus na yan? Dinala mo na sa bahay nyo. Dinala mo na sa doorknob. The moment na pumasok ka, contaminated na yung bahay nyo. Clean to clean, dirty to dirty. So, yun doon pa lang, nakita ko na yung BS. Ang mga vaccinated cannot donate their blood. Yeah, isa pa. May mga vaccinated, hindi pwedeng mag-donate ng dugo. May mga vaccinated, hindi pwedeng mag-pilot. Naghahanap na sila ng mga unbox na pilot. Kasi baka nasa taas kayo, tapos bila atakihin. Lumalabas na yung katotohanan na tayo yung tama. Na totoo yung sinabi natin, na totoo yung hinala natin. And yet, mga kababayan natin, mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay, they are too proud to admit na nagpakabobo sila, na nagpakatanga sila, no? Na naniwala sila sa trust the science. Nakakabobo talaga yung statement na yun. Trust the science and yet, you didn't use the science. Pag may nagsabi sa inyong trust the science, tanongin nyo, familiar ka ba sa principles of asepsis? Clean to clean, dirty to dirty? Yung mask mo na ilang linggo mo na ginagamit, kumusta naman? Saan mo yan pinapatong? Iniwan mo sakyan. So yung sasakyan mo, yung kotse mo, contaminated na yan. Super spreader na yung kotse mo, tapos sasakay yung mga anak mo, ihatid mo sa school, na nakamask din. It doesn't make any sense. Nasira na lahat yung mga pinag-aralan natin. Nasira na yung mga principles of science na nasa libro. Basta kung ano na lang yung sinabi. Confirm the science using the scientific method. Yes! Diba? Ayaw nga nilang gamitin yung scientific method kasi mabubuking sila. Online, hindi ako online, dito lang ako sabi ko, naisipan ko lang kasi nagpapatay ako ng oras, paalis ako, pupunta akong Primary Arms, pipick up ako 3 barel. Sabi ko, alas 10 pa sila magbubukas. Primary Arms is just 45 minutes away. No? Sabi ko, nag-ano lang ako, napasarap lang yung kwentuhan natin. No? Hindi ako online sa YouTube. Dito lang ako nag-vlog. No? Yan na naman napunta na naman tayo sa virus eh. Madadali na naman ako nito ni YouTube eh. May napapansin lang ako si Facebook parang hindi yata ako napapansin niya yun. At least hindi niya ako nare-restrict. Basta yata wag magsalita ng mga actual words. No? So, guys, siguro, tatapusin ko na. Salamat sa pakikipagkwentuhan sa akin kasi gabi na. Medyo ginanahan din ako, no? Sabihin nyo, guys, kahit sabihin nyo, hindi kami doktor, hindi kami nurse, hindi kami mga health expert, pero ano ba yung principles of asepsis na yan? Ano ba yung scientific approach? Kung totoo ang virus, wala dapat lumalabas ng bahay. Kapag lumabas ka, tsak mangingisay ka na. Ang tao, grasal na ilang buwan na hindi naliligo. Buhay, masaya pa, kawawa. Yes, tama. Our body is a temple of God. Wala talaga virus. Yes, kung sasabihin ko ulit hindi ako reliyosong tao, pero kung yung katawan natin is the temple of God, no? Bakit tayo pumapayag na sirain nila? Dahil trust the science in the name of for the sake of the greater good or trust the science. Pero guys, tanungin nyo, ano ba yung scientific approach? Diba? Identify the problem,
ganyan, formulate the, hypothesis. Iyan niya approach. Mafi-figure out, madedetect nyo doon na wala talagang virus. Kasi nga, na-realize namin mag-asawa, parehas kami nurse eh. Yung asawa ko nga, nag-aaral pa siya para maging, nurse practitioner. Alam niyo, pag mag-asawa kayong parehas nasa medical field, pag sabay kayo kumakain sa dinner, nakakapag-usap kayo mga ganyang bagay eh. You can't help it. Mag-usap kayo, anong nade-detect nung test? Hindi pa na-isolate yung Para bang tinuruan mo yung tinuruan mo kunyari yung aso, nasabi mo, oy, doggy, find this. Sasabihin ng aso, ano yan, red, tas amoy niya parang rubber, tago mo, hanapin niya. Paano mo tuturuan yung test? Yung PCR test, find this. Wala ka naman pinapakita. Na hanapin. So, ano yung hinahanap ng test? Diba? So, doon pa lang, buko na yung kalokohan eh. Paano nahanap ng test na may sakit ka, na may positive ka? Hindi pa nga na-isolate yung virus. Hindi pa alam ng test yung virus. Diba? Doon pa lang, may kalokohan na talaga eh. May mga proud pa rin na tuklaw sila at nagpapaboost pa. Kaya, totoo, minsan napapailing na lang ako eh. Alam nyo kahapon may nag-message sa akin. Yung isa sa mga kaibigan namin kasama ko sa nagbabike. Nag-message sa akin na available pa daw yung mga test kit libre. Napatigil ako, sabi ko, ano kaya sabihin ko sa kanya na 2024 na, naniniwala ka pa rin sa bid ko? Or sabihin ko sa kanya na scam ang bid ko, yan test na yan, may carcinogenic agent yan, sasaksak mo yan sa ilong mo, magkaka-cancer ka. Or sabihin ko na wala talagang virus. Hindi ko natigilan talaga ako sa message niya. Hindi ko alam kung nasabihin ko eh. Hindi ko alam nasabihin ko. Ano nangyari? Wala. Hindi na lang ako nag-reply. Kasi, para sa akin, kung ngayong 2024, hindi mo pa rin nahalata, hindi ka pa rin maniniwala sa akin. Kahit sabihin ko sa'yo. Do you believe po ba na mark of the beast po ito? I don't know. Wala tayong ebidensya. Speculation lang yan. Pero, yung dry run nila, I believe na dry run to para papunta dyan sa mark of the beast. Ginawa nilang dry run to. Ano ibig sabihin? Sabi ko, hindi ako reliyosong tao, pero kita nyo ba? No box, no ride policy sa Pilipinas. No travel, no box, no travel. Noong nakaraan, hindi ka pwede sumakay aeroplano eh. Or sa New York, no dine-in, no box. May box passport. Di ba yan ang galawan ng mark of the beast? Na hindi ka makakain sa labas, hindi ka makapasok sa grocery. Paano ka? Yung sa sa mga palengke, may nagbabantay sa entrance ng palengke diyan sa Q-Mart. Pag walang box passport, hindi ka makakabiling pagkain. Kung wala kang box passport, hindi ka makakapagtrabaho. Paano ka mabubuhay? O, asan na yung human rights? Asan na yung democracy? Kaya sabi ko sa inyo guys, na-appreciate ko yung freedom eh. Yung freedom, at least dito. Hindi po kami nagpatuklaw kaya tanggal sa ospital. Well, ganyan talaga. Ganyan talaga, Marilu, Dean de la Cruz. Ganyan talaga eh. Discriminate tayo eh. Hindi, akala mo siguro, malala na yan. May mas malala pa sa mga ibang unbox na discriminate. No? Na, di ba yung sa Australia, hindi inoperahan dahil walang box? Nako? Maraming religious people na sheeples. That is true. Isa pa yan. Nagpapanggap silang reliyoso pero hindi nila ma-practice, no? Ano ibig sabihin? Meron nga ako kilala, mag-asawang pastor eh. Mag-asawang pastor pero hindi nila ma-practice yung kabutihan.
They cannot extend the goodness of the teachings of the Bible. Magaling na sila magsalita, pero when it matters, hindi, wala kang makitang kabutihan sa kanila. No? So, yun nga sabihin ko, guys, na-discriminate tayo, walang mga box. Given na yon. Pero kung akala nyo malala yung pinagdaanan nyo, meron pa rin dyan may mas malala. Iba, nasa ospital na, hindi inooperahan. Mas malala. Tapos, naawa ko sa mga kababayan natin dyan, yung isang kahig, isang tuka, na hindi raw sila makapamulot ng basura kasi may lockdown, mga ganon. Diba? Paano nga mabubuhay? Magiging successful lang ang mark of the beast kapag ito ay ginawa sa una pa lang at hindi sa huli. Magiging successful yan pag may naniniwala at may sumusunod. Yun nga no box, no ride policy. Bakit may naniwala dun? Diba? Bakit may naniwala? So, ibig sabihin kung palitan nila yun, hindi box na nakalagay. Kailangan may tatak ka ng 3 numero. No ride. Anong nangyari doon? Dry run. Yeah, it was a dry run to condition the masses to submission. Once they make injection mandatory, the mark of the beast will be easier. Yeah, pag nalaman nila na, ang dami palang uto-uto dito, ang daming sunod-sunuran, implement na natin. To the point na, mangyayari dyan, hindi na nila itatago yan. Ako, naniniwala ako dyan, na hindi nila itatago. Lalantad na yan, na 3 numero na ang itatatak sa inyo. Sabihin lang nila, for the greater good. Sabihin nila, magpatato na kayo ng 3 numero sa noo. Huwag na tayong gumamit ng vaccine, ng passport na yan Gastos pa yan Tattoo na lang ng 3 numero. Pag wala kang ganyan, no ride ka. Or hindi ka pwede sa restaurant, hindi ka pwedeng magtrabaho, no? Hindi ka pwede, nakakatawa nga yung Pilipinas pinagtatakpan pa hindi naman ginawang requirement yung back. Talaga, dami nga natanggal sa trabaho Yung may mga teacher nga na ayaw magpa-box Ang sabi ng principal yata, wag muna kayong pumasok. Di ganun din, para ka na rin tinanggal. Hindi naman daw tinanggal, pero hindi lang pinapasok. So, ganun din. Diba? Medical martial law, yes. Medical martial law, courtesy of your BBM. Yung tatay niya, martial law in-implement. Yung anak niya, medical martial law. Sabihin nyo, grabe ka naman, hindi pa, abangan nyo. Inaano lang nila tinatansya lang nila Tsaka tinitignan nila kung may tutulong pa ba Kasi pag sabi sa inyo, pag bumagsak ang Amerika, at sunod-sunuran na ang Pilipinas sa China, sino pa tutulong sa inyo? Wala naman, di ba? Wala. Kaya ginugroom nila na binibigyan na nila tayo ng hint this year, 2024. Election dito sa US, November 2024. Pwedeng magkagulo, pwedeng mag-civil war dito para hindi matuloy. Kasi hindi naman mananalo si Biden kung hindi mandadaya. Wala na silang bid ko, variant na ultimo dito, yung mga dating sampalataya, hindi na rin nagmamas yung iba. No? Tumigil na rin magpa-booster yung iba. Paano pa nila So, hindi na, siguro nila, abort, hindi na pwede yung bid ko. Kahit anong variant yan. Kahit disease X pa yan ipangalan nyo. Ang baba pa rin. Kasi, meron silang pinupulsuhan nila yan. It's not gonna work. Dapat, tayo, plan B. Ano yung plan B? Kailangan natin magkagera. Pag nagkagera, under martial law. No? Ganun ang mangyayari. It's sad to say na ganyan yung pupuntahan natin, pero wala akong nakikita maganda na mangyayari this year. No? Kaya, guys, yung nangyari nung nakaraan, nung scamdemic, dry run lang yan. Kung balikan nyo yung mga previous posts, mga previous na wall, kita nyo kung gaano sampalataya ang tao sa Pilipinas na kinukutya nila yung mga walang ganito at saka walang ganito. No? Sa tingin nyo ba pagka nag 2.0, ganun pa rin ba? Otherwise, kung ganun pa rin, abangan nyo na yung lockdown.
Tsaka abangan nyo na yung 15-minute city. All for the greater good. No? So with that guys, tatapusin ko na. Salamat. Kailangan ko na umalis. See you next time. Bye.